Hello guys, isang magandang araw sa lahat dyan. So welcome back dito pa rin sa aking channel, INCMX Vlog. So ngayon nandito tayo na sa Trinidad, Bohol guys. Meron tayong gagawin dito. Meron ditong isang water system. Meron silang overhead tank. Tapos mahina yung tubig sa loob, yung shower nila. So kinakailangan nila na palakasin yung tubig sa loob ng kanyang CR. So ngayon bumili sila ng tangke. So sabi ko yung pressurized tank. So bumili sila ng guys, fiber na bladder type pressure tank, 50 gallons. So yung ikakabit natin ngayon guys, para malakas yung tubig doon sa loob ng bahay. So bali booster, pressure booster yung ikakabit natin dito, kasi mayroon na silang pump at saka overhead tank. Kaso nga lang mahina yung tubig, yung shower lalo na mahina yung shower guys, kaya yun. So ito yung tangke, kakabit na. So nandito guys yung overhead tank sa taas, ayan. Mahina yung pressure niya dahil nandun yung bahay, medyo mataas. Nandito sa baba dilagay ng nagkabit dito guys. So dito yung pump nila at balon yung pinagkukunan ng tubig ito. So andito yung pump guys, ayan. So ngayon nilagyan natin ng pressure booster. Ito po yan. Ito yung guys, bladder pressure tank na fiber, 50 gallons. So ngayon ay nakabit na natin yung mga connection niya dyan. Yan. So bali 1 and 1/4 po yung kanyang in and out. So nireduce lang natin ng di uno kasi yung hose na padala niya yupi pa. So yan, kabit na. Tapos diyan naglagay tayo ng 5-way connector. Ito yung 5 connector guys, 5-way connector. Merong lalagyan ng pressure gauge, tapos may lalagyan ng pressure switch. So dito in-extend natin para hindi sagi dito pag tinanggal. So tinawag tong 5 connector guys kasi 5 yung pwedeng mag-connect. So ito, 1, 2, 3, 4. So balik ka 5 yung papunta sa pump. Ayan, dito natin i-connect yung kanyang hose mula sa pressure tank. Ngayon nag-extend tayo dito, nag-T tayo dito guys, para sa ito, kaso kung may diferensya doon sa pot valve, maubos yung tubig, dito lang magkakati guys. Tapos nag-T tayo, maglagay tayo ng yan siyempre. So ito yung control valve niya kapag may aayusin doon sa loob na mga gripo at naka-pressure siya. So ito yung i-off lang guys. So dito papunta to sa taas. So ito yung original na connection guys, papunta sa taas ng tangke. Ito yung nag-fill ng tubig mula dito sa water pump. So dito natin kakat. Ayan, ito po yung papunta doon sa taas, nagkakarga doon sa taas guys. So iba po ang tubo na nagsusupply doon sa bahay na sa kabila. So dito tayo magkakat guys, kasi yung supply natin mula dito sa pressure tank, ayan, ay dito nadadaan sa distribution papunta sa tangke na nagkakarga ng tubig sa tangke. So magkakat tayo dito guys, ayan, mag-T tayo para yung pressure niya, itong hose na to guys, karugtong to doon papunta sa supply papunta sa bahay. So kaya dito tayo magkukunik. Puputulin natin to guys, itong tubo na to. Yung tubo na yan na blow, papunta na yan sa taas ng tangke. Yan po yung magkakarga ng tubig sa tangke galing sa water pump. So putulin natin dito yan at itin natin dito sa itim. So ito naman kaputol guys, lalagay natin dito, magtitirin tayo ng isa dito
Kasi yung magsusupply na sa tangke, magkakarga ay mula na dito sa pressure, kung may pressure pa. Pero kung aandar yung pump, dadaan yung tubig kapag nagkakarga tayo papunta sa tangke. So ikakat natin yan. Kuha niyo ba guys? Yung ibig sabihin, ito ang mula na sa pump or galing din sa pressure tank, kasi nandoon na sa pump yung connection ng pressure tank, nakakonek na doon sa buga ng water pump. Kaya dito ang mangyayari dito guys, ang pressure dito ay malakas na mula na sa pressure tank, kaya magtitayo dito para makasupply siya papunta doon sa loob ng bahay. Kasi itong linya na to guys, konektado yan sa supply papasok sa bahay. Yan, may gripo diyang isa yan sa kahoy. So kaya diyan lang tayo magtatap para hindi na tayo magdagdag pa ng ibang mga tubo punta doon sa malaking tubo, kasi malaking tubo yung galing sa main line mula sa tangke guys. Di-uno yung ginagamit niya yan, PE. Tapos dito nag-reduce sila ng 3/4 papunta doon sa may gripo, extension na gripo diyan sa may kahoy diyan, kasi maglalaba guys. So yun, puputulin natin yan at lagyan ng T. Dalawang T yung lalagyan natin dyan. Yung isa galing dito sa pressure tank at yung isa naman papunta doon sa taas ng tangke. So naglagay tayo ng valve dyan. Kapag napuno na yung tangke, close na lang natin yung valve dyan para wala ng tubig na makapasok doon sa tangke. So katulad din doon sa kabila. So dyan na lang natin idadaan yung tubig papunta sa tangke para malaman na nila na nagkakarga yung tubig sa tangke, kasi maririnig yung bagsak guys. Kapag kasi sa ilalim natin padadaanin yung tubig, hindi nila malalaman na nagkakarga yung tubig sa tangke dahil sa pailalim siya dadaan. So binabuti ko na lang na dito sa itaas ng tangke idaan yung pagre-refill ng blow na tangke na yan para maririnig nila yung bagsak ng tubig guys. Pwede naman doon sa supply, kaso nga lang hindi nila marinig, baka malimutan nila na nagkakarga sila ng tubig. Anyway, hapon naman yan pag napuno. So yun, maulan pa, so kakat lang natin dyan, so para makalagay tayo ng dalawang T. Yun. So ngayon guys, pinanda na muna namin kasi wala nang tubig doon sa tangke, overhead tank. Wala nang gamit yung sa bahay. Nire-refill muna namin yung tangke guys. Tapos dyan aapaw yan, saka natin i-off. Kasi pag ito guys, i-off natin to, yung tubig pupunta dyan sa pressure tank. Subukan na natin guys at tingnan natin itong gauge nya. So off natin to. Ayan, tumaas yung gauge nya. Nagre-refill yan sa tangke. Hintayin muna natin mapuno yan. Ilang PSI. Korte pa siya. Medyo malaki-laki kasi itong tangke na guys.
gallons. Yung laman niya, yung capacity niya guys. So nasa mga siguro malapit na siya sa 40. So 20, 30, 40. Nasa 3 bars. So 40 PSI. Ayun. Pumitik. So puno na yung ano guys, tangke, yung pressure tank. Pag open natin nito guys, yung tubig pupunta muna sa overhead tank. Yan, yung tubo na yan, yan 3/4. So may valve tayo dito, ito valve para dito rin natin i-close kapag puno na yung tangke. Hindi naman pwede doon kasi yun yung control sa buong system na hindi makakalabas yung tubig mula sa tangke. So yan po yung gagamitin kapag may nire-repair na mga leaks or gripo, ganyan. So open natin muna to kasi hindi pa natin tapos yan kasi diretso pa yan. So yung sinasabi ko kanina, putulin natin yan, lagyan ng T. So mamaya pakita ko sa inyo para maintindihan niyo lalo. So sa ngayon muna, i-refill muna natin yung tangke kasi diretso pa to sa tangke guys. Itong tubo na to diretso pa to sa tangke sa taas. Ito po yung magkakarga sa overhead tank. So open muna natin para mapuno yung overhead tank. So under to guys, pagbaba ng pressure, under yan. Yan. Yun. Punta na yung tubig sa overhead tank. Tingnan natin kung anong cut-in niya. Malakas yung tubig na napunta sa taas. So medyo marami-rami yung tubig na naimbak kasi 50 gallons to guys. Yung ginawa nating pressure booster or itong pressure tank. Sa 20 yung cut-in niya. So yun, mamaya na guys, pakita ko sa inyo kapag umapa na yung tangke na yan, yung overhead tank. So yun guys, medyo matagal pa yung mapuno. So madidili tayo sa gagawin natin. So off muna natin yung valve, saka natin open kapag tapos na tayo dyan. So off muna natin dito para hinto yung motor para walang tubig na makapasok na doon. Ayan, natin use in. So lipat na tayo muna tayo dyan guys. Guys, dito tayo magkakat. So ito cut natin ito guys. Itong blow na to, cut natin. So, lipat natin dito. Bukas ko sila. Ito sa napat yun sa ito. So yun guys, ito yung kinakat natin. Ito yung papunta doon sa taas, magkakarga ng tubig sa tangke mula sa water pump. Ngayon puputulin natin yan para yung itong tubo na to, yung tubig na mula doon sa resort tank dadaan dito, tapos i-connect natin dito. So ito yung tubo na pupunta doon sa
bahay. So magtiti tayo dito guys. Cut muna natin para. Cut tayo ng isa dito. Lagay tayo ng tea. Baru mandi ay. Guys, tanaw na ako. Yan. Isa. Kulang natin ng clip. Ngayon, dahil may ano pa to. Ini sangat agas. Tingnan na. Ini guys. Tanong muna natin kung wala nang gumagamit ng tubig kasi puputulin natin yung linya. So mamaya na guys. So okay guys, tapos na palang naghugas doon sa loob. So dito i-off natin isa. So ito yung control guys, ayan, itong tubo na to. Yan yung galing sa tangke, sa overhead tank. So kaya naglagay tayo ng valve dito para dito natin i-off natin. So wala nang tubig na makababa. So wala nang tubig na makaano dyan sa tubo niya, makadaloy. So ngayon pwede natin putulin yung linya. Tayo magputol. Is grown. Ya, nag-grow na. Saan puso?
So yun guys, tapos na. Ngayon, subukan natin ipasok yung tubig sa galing sa pressure tank. Tignan natin kung wala bang puputok na linya. So ayan o. Tapos na natin nalagay ng tea. So mula na dyan doon sa water pump na may kasama rin na booster, pressure booster or pressure tank. Yung pressure mula dyan sa tangke, kung i-open natin yung valve na yan, ito, lalabas yung tubig mula dito sa pressure tank. Ngayon, kung bumaba yung pressure ng pressure sa loob ng tangke, automatic aandar yung water pump natin dahil sa nakakontrol yung pressure switch. At meron tayong mababasihan, malalaman natin kung ilang PSI yung nasa loob ng pressure tank. Makikita natin sa pamamagitan ng pressure gauge dito. So ngayon, open na natin guys. At yung tubig dadaan na dito guys. Ayan. So ito may gripo dyan sa dulo. Ngayon dito naman may T papunta na dyan sa taas, doon sa taas sa overhead tank. At dahil may valve tayo dito, close muna natin to para yung tubig dyan lang, yung pressure dito lang guys, hindi na makapasok doon sa tangke. At tuloy-tuloy na yung pressure doon sa loob ng bahay. At dito rin may T na nilagay. Ngayon papunta yan dito sa tangke, so naka-close din yun. So yung pressure dito lang, hanggang dito lang guys, hindi rin makapasok doon sa loob ng tangke. So yung pressure tuloy-tuloy na doon sa loob ng bahay. So yung tubo na yun guys, papunta yan doon sa loob ng bahay. So ngayon, open natin itong valve. Yeah. Tandahan lang guys. 1, 2, 3. Ayun, pasok na. Pull natin. Yan. So yun, naka-pull na siya guys. Ngayon, so dito may leak dito guys. Ayan. Yan. May leak dito dyan. So shower. So yun guys, merong merong leak doon guys. Puntahan natin. Yara ka, glot. Singgit termiog. Dah, nasa bintana. Naka-close. Ayan guys. Ayan. May hiwa pala dito. Lakas. Off mo. Glot. So yun. Ka-off na yung pressure. Yung valve doon ka-off na. May hiwa pala dyan, no? So yun guys, dito tayo sa loob. Subukan natin yung shower na kinabit natin kanina. Dito yan, CR. Subukan muna natin dito. Ito ang CR. So dito yung guys, kinabit natin. Yan. Yung shower na yan. So medyo mailit dito guys kasi hindi siya makapasok kahit anong gawang ikot, hindi mo talaga makapasok kasi matigas, hindi yung thread niya matigas. Subukan natin. So pag ikot natin dito itong ano to, pag dito yan agas yung rain shower. So yun natin. Lakas guys.
Yan. Ayun. Lakas na. So, pag ikot natin dito, yung gripo. Yan. Ngayon dito, ikot naman yung telephone shower. Ayan, no? Malakas yung guys. So, siguro, ano na sila dito. Kasi nung una guys, yung overhead tank, hindi talaga, kapag ano, yung tubig diyan sa rain shower, ay tulo lang, hindi tulad yan, no? Malakas. So, dito, ayan, no? Yung telephone, malakas na siya. So, okay. So, punta tayo sa labas guys. Okay na dito. Okay, subukan natin yung gripo. Ayan. Malakas na. Nung una sa overhead pa. Overhead tank ko yung gamit. Napakahina guys. So yun guys, may mga leak pala dito guys. Oh. Ba't ang kupling ikaw? Hindi naman mahirap to ayusin kasi naka-PE to. So medyo naluwag lang siguro. Naglipoy nag-leaking dre. Yeah. So meron din dito guys. Ano no? Yan oh, ano kaya to? So yun guys. Ang pressure di mo hunong. Ayan oh. Daming leaking pala dito. Baka meron pa dito. Wala na dito. Siguro dito. Dito. May gripo dito Oho! Pumutok. Dahil sa lakas ng pressure. So dito wala na. So doon lang. Buti na lang guys at mababaw lang yung mga tubo. So yan, i-fix muna natin yung mga leak guys. Nag-leaking na. So meron din ditong nag-leak yung kanina guys, yung malapit sa tangke. Ay, poste ng tangke. Ito. So yan. Dahil naka-pressure na tayo, naglilik yung mga maluwag na bahagi. So dito. Basket. Ang iyang pag-isay boss, okay ra? Oh, Kanang 20? hi 20. Katubang dito, katong atuhang check ang iyang hangin. Okay ra? Kaya gibansig ko na to, basing mang buto no. Basta di lang mo baba sa 20. Di lang babas 20. Oh. Every 3 months man ko na mag-maintenance na. Oh, bulangan dai check ra man na. Ang ilang Naman giingon, kay gauge kuan. katong. Ang ilang giingon, kailangan Mister. empty kuno ang kuan na tangki inig dugag sa hangin. So yun guys, i-open natin yung valve sa mula sa tangke. Sa overhead tank yan. So yan. Yan oh. Naka overhead tank tayo ngayon. Susubukan natin itong mga nag-leak. Kung aagas ya. Wa, nanam lagi. So yun guys, may nagre-repair pa pala dito. Oh. Yan, likas ng tubig So overhead tank pa lang yan. Pressure mo ba? Di. Overhead tank kan Yan. Sige, ay. Kan ada kubte. Ulan ko. Ha? Nawag basket. Nahusok. Yan. Okay. Ay, wait.
Hindi. Liwat ni mo. So, yan. Tama na. So, yan. Naka-overhead pa tank pa yan. So, subukan natin muli dito sa loob, guys. Na naka-overhead tank. Kasi ito yung problema sa nung una. So, balik tayo. Hindi ko nakapakita kanina, guys, yung sitwasyon. Kasi nga busy na tayo sa pagkabit ng shower kanina. So, yan dito. Dito tayo. So, ngayon, naka-overhead tank to. Subukan natin yung gripo. Yan. Yan yung malakas-lakas yung gripo. Pero yung shower, ayan o. Yun lang po yung agas ng naka-overhead tank. Ayan o. Mahina, guys. So, dito tayo sa gripo niya. Yan. Mahina din. So, sa telephone shower. Yan. Yan, matagal naka Yan, dito lang sa halos nasa lang. Nasa lang siya. Yan. So, kapag naka-pressure, malakas siya, guys. Subukan natin naka-pressure yun. Hook muna natin. So, yun, guys. I-open natin. Naka-pressure na tayo ngayon. So, yun. Yan. Naka-pressure yan, guys. Yan. Tumunog. Dahil sa lakas ng pressure. Yan. Lakas ng tubig. Yan. So, sa gripo. Yan. Malakas. Sa telephone shower. Ayun. Ang layo ng abot ng tubig. So, diba? Yung guys, diferensya. Kung kapag naka-pressure. So, ito yung hinahanap natin na lakas ng tubig kapag tayo nagsa-shower. Dito, balik tayo. Ayan. Lakas, diba? Alright. Okay. So guys, testing tayo dito sa lababo. Ayan, lakas na rin. So nung una, hindi ganito yung agas niya. So, okay. Punta tayo sa labas kasi baka may naglilik pa dito. So dito, fix na. So ngayon naka-pressure yan. So na-fix na yung mga leaking dyan. So dito kanina may butas yung tubo. Pati doon. So na-fix na rin. Saka dito. So wala na. Wala nang leaking, guys. So ngayon, subukan naman nating ipuno yung tangke doon. So sa pagpuno dyan, open lang natin yung valve na to, guys. Yung tubig mula sa pressure papasok dito hanggang maubos yung pressure niya at yung pump na lang yung magkakarga ng tubig papunta doon sa taas. So, open natin. Ayun. Tumunog yung tubig, bagsak yung tubig sa tangke. So maya maya andar yung pump pag naubos na yung pressure dito sa pressure tank. Yan dyan sa 20 PSI. Andar na yung pump. So yan. So ngayon hintayin lang natin, guys, na mapuno yung tangke. So kapag napuno, yun, opposite, kabaliktaran yung gagawin natin. Pag napuno yung tangke, off natin yung valve na yan. So yung tubig mag-iimbak naman doon sa pressure tank. At pagdating ng 35 PSI, automatic mag-off yung motor. So yun po yung
sistema ng meron kayong pressure booster at may overhead tank. Ayan. Ayan guys. Ayan guys, mapaw na yung tangke. Yan o. So, off lang natin dito. Ito. So, wala nang tubig na makapasok doon sa taas. Yung motor, yung pump patuloy pa rin sa pag-andar kasi yung tubig dito na rin sa pressure tank pumasok. So, maya-maya, konti, mag-automatic off na yan pag abot ng pressure desired, PSI. Pag abot ng 35 PSI, automatic off yung motor. Yun. So, off na siya. Ganyan talaga pag medyo malaki yung pressure tank guys. Matagal punuin. So, yun din yung pagkuha ng tubig. Medyo marami-rami din yung makuhang tubig bago pa siya andar ulit. So, yun. Yan na muna sa dito guys. So lilipat muna tayo sa ibang bahay dun sa kabila. Kasi meron din tayong papalitan doon na ganito rin pero maliit ng konti dito. Bladder type pa rin at fiber. Pero maliit ng konti kaysa dito. Abangan sa part 2 guys.